Sinimula na ng COMELEC ang pamimigay ng voters information sheets sa milyon-milyong botante. Tiniyak din ng komisyon na hindi magkakaaberya ang botohan ng mga kababayan natin sa Myanmar at Thailand sa kabila ng malakas na lindol. Narito ang report ni JC Cosico. Good morning po. Maagang nagbahay-bahay ang mga opisyal at tauhan ng COMELEC sa Pasay City kanina para mamahagi ng Voters Information Sheet o VIS. Nakalagay dito ang pangalan ng botante pati kung saan at paano sila boboto. May larawan din ng mismong balota. Para sa mga first-time voter tulad ni Joshua, malaking bagay ang VIS. Magiging guide siya. Kasi yung iba, boboto na lang basta. Hindi na pinag-iisipan yung binoboto nila. Mas maganda na familiar din tayo before tayo bumoto. Kasi matagal ulit bago tayo bumoto. May pinapipirmahan sa botante ang mga tauhan ng COMELEC na namamahagi ng VIS. Pero wala raw dapat ipag-alala dahil hindi ito gagamitin sa ibang bagay. May mga kumakalat na huwag tatanggapin kasi daw baka gamitin sa impeachment o kaya sa People's Initiative. Wala pong ganon. Yan po yung gagamitin natin para bayaran yung nagdi-distribute sapagkat hindi po sila mababayaran kung hindi at wala kaming ebidensya na sila ay talagang nagpatanggap ng voters information sheet. Hindi rin daw basta-basta magagaya ang VIS. Ang mga magtatangka maharap sa election offense. Target matapos ang pamamahagi sa higit 68 milyong VIS bago matapos ang buwan. Samantala, sisimula naman sa Biyernes, April 4 ang deployment ng mga automated counting machine o ACM. Sa April 22 naman ang distribution ng official ballots. Siniguro rin ng COMELEC na hindi maaapektuhan ang postal voting na gagawin sa Myanmar sa kabila ng malakas na lindol doon. Wala rin daw problema sa Thailand kung saan internet voting naman ang gagawin. Sa kabuuan, higit 17,000 Pilipino sa ibang bansa ang nag-enroll para sa online voting and counting system. Sinimula noong March 20 ang pre-enrollment at magtatagal hanggang May 7. 77 posts sa ibang bansa ang magsasagawa ng online voting mula April 13 hanggang May 12. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.